Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Monday. And as you know, every Monday lagi nating sinasabi na ito ay panibagong week. Ito ay panibagong mga challenges na kakaharapin natin sa buong week na to. But aside from mga challenges, aside from mga problems, aside from mga unexpected na pwedeng mangyari ngayong week na ito, for sure, itong week rin na ito ay magdadala ng pagpapala para sa atin. Bakit? Kasi kasama natin yung Panginoon. And as you know po, sa ating Midday Boost program last week, pinag-uusapan natin yung buhay ni Jacob. And alam ko po napupunta tayo sa pinag-uusapan natin about vow. Sa month po ng August, we are talking about yung power ng vow. Kasi meron pong kapangyarihan sa vow na ginagawa natin. It's even pagdating sa ibang tao, pagdating sa Diyos, or even pagdating sa vow natin sa sarili natin. And talking about this, gusto natin na matuto sa mga example na nangyari sa buhay ni Jacob. But hindi lang sa buhay ni Jacob kasi sa mga binabasa natin, makikita po natin na may mga iba't iba tayong mga character na napag-usapan. Napag-usapan natin si Isaac, napag-usapan natin yung kapatid ni Jacob na si Esau, at napag-usapan rin natin na yung nanay niyang si Rebecca. And matatakil natin iba't ibang aspeto ng buhay right now. So please, share nyo po yung link ng program na ito para sa lahat. And kung hindi po kayo updated sa mga programs natin, yung program natin ay available sa ating YouTube channel. Pwede po kayong mag-subscribe sa UCKG Hong Kong. And then po, dyan sa playlist natin, meron po yung mga programs na ginagawa natin. Katulad ng Voice of Faith sa kaninang umaga, alas 12 yung Midday Boost, and then maya-maya alas 10 yung Problems and Solutions. So, nandiyan rin po yung mga nakapost yung mga testimonies natin. So, feel free to browse yung ating YouTube channel. Okay? Speaking about yung buhay ni Jacob, I believe ito po ay applicable maybe para sa lahat. Para sa lahat. Kasi alam nyo po na kapag yung Diyos ay nagbibigay ng advice, para siyang parents, magbibigay ng advice pero hindi tayo pipilitin ng Diyos. And talking about this, tingnan nyo po yung verse. Kasi, di ba, naalala nyo po na nung Friday, nandun po tayo sa point na galit si Esau. Gusto niya pong patayin itong si Jacob. So, kinakailangan umalis ni Jacob kung saan siya nakatira. And tingnan nyo po yung verse dito. Kaya, pinatawag ni Isaac si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan, huwag kang mag-aasawa ng Kanaan, taga-Kanaan. Maghanda ka at pumunta ka sa Padam-aram, doon sa lolo mong si Bituel na ama ng inyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. So dito po makikita nyo po yung highlighted words. Let's read it all together nga itong highlighted words. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. So dito po alam nyo po na itong si Laban meron siyang dalawang babaeng or dalawang anak na dalaga. Pero dito po makikita natin yung parents na nagbibigay ng advice sa kanyang anak. Sabi niya, isa lang. Isa lang. And alam na natin, sa dulo malalaman natin kung anong naging story ni Jacob, pero hindi niya po sinunod yung payo na yun. Nag-asawa siya ng 4. And ano pong magigets natin dito sa story na to? Alam natin na nag-suffer si Jacob dahil sa disobedience niya dito sa kanyang sa advice ng kanyang tatay. And how many times tayo rin po, hindi tayo pipilitin ng Diyos.
Alam nyo po na dito sa Help Center natin, marami tayong mga programs na ginagawa, mga services natin, mga seminar na ginagawa. Kapag, di ba, meron tayong mga seminars, like for example, gumagawa tayo ng seminar na ginagawa natin yung financial seminar. And to be honest po, lahat ng yun, lahat ng na pinag-aaralan natin, lahat po yun biblical. Maski sa utang, sa pagpapautang, lahat ng yon pinipilit natin na iyan ay ayon sa salita ng Diyos. And remember this, yung Diyos, binigyan tayo ng free will. Mag-a-advise siya, mag-aabiso siya, pero yung decision kung anong iti-take natin, nasa atin pa rin yun. Nasa iyo pa rin yun. Kung ayaw mong sumunod, hindi ka pipilitin ng Diyos na sumunod. Hindi ka pipilitin ng Diyos kung sinong mapapangasawa mo. Hindi ka pipilitin ng Diyos na itigil mo na yung gagawin mo. Hindi ka pipilitin ng Panginoon. May freedom kang pumili. Meron kang kalayaang pumili kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. But bago tayo matapos, just remember this. Kung meron kang kalayaang pumili sa anong gagawin mo, wala ka na pong kalayaan sa magiging bunga ng tinatanim mo. Nauunawaan nyo po ba? Kung gusto nyong umani ng maayos, magtanim po kayo ng maayos. Kaya mong piliin kung anong itatanim mo, pero hindi mo na kayang piliin kung anong klase ng pag-ani yung dapat mong anihin. Take note of this. Okay? Do not forget na this coming Wednesday, pagpapatuloy natin yung study natin about sa armor ng kaharian ng Diyos. So meron tayong meetings ng 9 a.m. sa Tagalog, meron tayong 11, 3, and 9 p.m. Pero ito po yung address natin at yung ating schedule ngayong weekend na to. Kasi alam nyo po na this coming weekend, meron tayong event para sa family, empowering family. And gusto po namin na each one of you na nanonood nito, pumunta. Kung hindi mo man makakasama yung family mo, magdala ka ng picture ng family mo. Bakit? Kasi gusto namin na ipag-pray yan at gusto namin palakasin ka. Ikaw na breadwinners, ikaw na nandito sa Hong Kong, and you consider yung sarili mong breadwinner at ayaw mong sukuan yung pamilya mo. This coming weekend, magkita-kita po tayo. Okay? So please share nyo po yung program na ito at magkita-kita po tayo. Let's continue. Tomorrow, mas interesting yung nangyari. Mas interesting. Panoorin nyo po yung program natin tomorrow kasi merong interesting na nangyari after nito. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos.